Magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Magwo-workout pa sana ako, pero nang nag-check ako sa Facebook, may pinost si Maharlika tungkol sa panibagong policy ng United States government about censorship in social media. Kung matatandaan po ninyo, nung isang araw, isang araw nag-post po ako sa aking Facebook account. Ito po yun. Makikita niyo ba? Yan. Ito po yung video namin noong May 18. Noong May 18, 2025. Kung natatandaan po ninyo, in-interview po namin si Janley Buladaco, yung testigo po doon sa Butuan City na ngayon ay hinaharas ng pamahalaan doon. Anyway, that's a separate topic. So nauna pong in-interview si Janley Buladaco pagkatapos ako. And then, May 18 po ito kung matatandaan po ninyo. And noong May 26 or 8 days later ay pinatanggal yung video na yon. Your video is unavailable in the Philippines. Why this happened? Nakalagay, because of a legal request from the Commission on Elections Philippines that they have to restrict access to your video. So, malinaw yon. So, 3 days later, actually kahapon pa lang, lumabas yung report ng Reuters na may panibagong palisiya ang Amerika na kapag sinisensorship ninyo o pinipigilan ninyo ang mga American citizens na maglahad ng kanilang freedom of speech in social media, specific to social media, according to Secretary Rubio, yung State Department Secretary ni Donald Trump, ay i-restrict namin yung karapatan, yung privilege ninyo na dumalaw o bumisita sa Amerika. So, either i-cancel yung existing visa nila to the United States or hindi sila bibigyan ng visa. So ito, panawagan ko kay Maharlika because swak dito si Maharlika. Post niya to, interview niya to, kami lang naman yung guest, ako at si Janley Buladaco, pero that is essentially the video of Maharlika, a US citizen. Now ngayon, sinabi that the video will be unavailable in the Philippines. Ayaw nilang ipakita sa inyo dito sa Pilipinas on specific request of the Commission on Elections. Kaya Maharlika, Ate Claire, mag-file ka ng complaint sa US Department of State at pangalanan mo si George Garcia at ang 6 na komisyoner ng Commission on Elections. Isama mo na pati ang mga direktor ng Commission o Eleksyon. Kasi sila ang nag-censor ng video na to. Sila ang nag-censor ng interview na to. Malinaw naman. Sinabi naman ng Facebook. And mind you, mga kababayan, wala namang ganito dati ang Facebook. Walang ganito. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. But because, kung natatandaan ninyo, nagsagutan kami ng mga abogado ng Facebook, yung White and Case. Ito yung abogado nila sa California. Nagsagutan kami at sinabi ko, curtailment of freedom of speech ng mga Pilipino is actionable under Article 32 of the Civil Code. Magbabayad kayo ng actual damages, exemplary damages, and moral damages. And come to think, election issue to. It involves 115 million Filipinos. So ngayon, malaki ang babayaran ninyo. So ngayon, para makaiwas sila sa possible na action dito sa Pilipinas, nilalagay na talaga nila sa notice na nire-restrict ang video ninyo or ang post ninyo dahil nire-request ng ahensya ng gobyerno ninyo. So ito yon, pinangalan nila Commission on Elections. So malinaw to, swak na swak si George Garcia sa panibagong policy ng United States government na kapag sinensor ninyo ang freedom of speech ng American citizens, mananagot kayo. Hindi na kayo bibigyan ng visa o ikakansila ang mga visa ninyo. So ito, Ate Claire, anyway, nag-post ka na at sinare ko at nilive ko na lang to kasi kung mamaya pa
panis na. So, kaya bago ako mag-workout, pinalabas ko na to, shinare ko to sa inyo mga kababayan para malaman ninyo. You see, 3 days after nila tinanggal yung video namin, may parusa na sila. Kahapon is 29, di ba? 26 nila to tinanggal eh. 26 nila tinanggal, 3 days later, may parusa na sila. Oh, hindi naman namin kontrolado ang American government or ang American policies. Pero, meron tayong Diyos na kakampi para malinis natin yung election system natin, mga kababayan. Ito yun. So, pinakita lang kay George Garcia at mga kampon niya dyan sa komisyon o eleksyon. Hindi ko na talaga tatawagin yung komisyon on elections. Mali yan, mga kababayan. Komisyon. Magbayad ka ng komisyon o magkakaroon tayo ng eleksyon. Yun. Komisyon o eleksyon. Hindi commission on elections. So, 3 days after nila ginorgor yung aming video, meron na silang parusa. Not because we are powerful, not because we control the US government or its policies, but because we have a God that we believe in, nakakampi natin dito para malinis natin yung eleksyon natin, malinis natin yung halalan natin, at makapagpili tayo ng tama at mga deserving na public servants for us. Hindi tulad nito na lantarang dinadaya yung boto natin. And I remain adamant sa aking mga aligasyon sa COMELEC. Yung 17 million overvotes na hindi nila napatunayan, na overvote talaga kasi divisible by 12, at yung 5 million na binawas nila sa 39,290 candidates and 15,001 precincts. Kailangan pang patunayan yun. Kailangan pa, mali ang explanation ni George Garcia. Anyways, may hearing sa June 5 sa TRICOM and I was invited to attend. Hopefully, kung pagbibigyan nila akong magsalita, ay ibulatlat natin ang lahat ng ito para makita at maintindihan ng taong bayan kung gaano kasinungaling si George Garcia. Muli, swak si George Garcia sa panibagong palisiyan ng American government na kapag sinensor ninyo ang American citizens sa kanyang freedom of speech, in this case si Maharlika, ang video niya tinanggal niyo, malinaw, sinabi ng Facebook, upon the request of the Commission on Elections. So, Ate Claire, Maharlika, mag-file ka ng complaint dyan sa Department of State. And kung gugustuhin nila George Garcia na sumagot, maganda. Doon tayo magbakbakan sa American State Department para ilantad natin yung ebidensya natin laban sa kanila. So, shinare ko lang po ito sa inyo, mga kababayan. That's all. Mag-workout po muna ako. Maraming salamat po sa inyong lahat for joining me, for supporting our cause. God bless us all.